Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, good morning sa inyong lahat. It's 7:30 in the morning here in the Philippines. Okay, at pag-uusapan natin itong nasa picture na kusa raw sumuko itong ex-PIDEA Regional Director na ito na matagal nang nasa drug watch list. Okay? Viral ito ngayon at maraming nagtatanong dito tungkol sa sitwasyon na ito. Nakusa raw itong sumuko ex-PIDEA Regional Director. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Pero bago natin yan ito pag-uusapan, help me na i-like at i-share itong video natin para kakalat ito sa Facebook at sa YouTube. Sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, please consider na i-subscribe at i-follow ang Donmar TV sa Facebook at sa YouTube para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go! Thank you very much. Ex-PIDEA Regional Director, nakusa raw itong sumuko sa kapulisan. No? Matagal nang nasa drug watch list ito. Okay? Mamaya ipapakita ko ang buong video tungkol sa balita na ito. Ngunit pag-usapan muna tayo natin ang sitwasyon na ito. Na 2015, no, sangkot ito ang ex-PIDEA Regional Director na ito sa importasyon ng droga. Okay? At biggest protector ng illegal na droga sa bansa. Okay? Imagine that one na protector siya. Na PIDEA pa naman siya, no? So talagang nakakasama ng loob, no? Na tayong mamamayang Pilipino ay may trust sa PIDEA but tauhan pala ng PIDEA ang may malaking protector dyan sa loob, no? Kawawa ang taong bayan sa ginawa niya. Okay? At sa Duterte administration noon, no? Natanggal ito sa pwesto. Okay? Alam naman natin yung ating former President Duterte na maraming intelligence yan, no? Hindi nyo maluloko ang ating former president noon, no? Na itong ex-PIDEA Regional Director na ito ay nasuspende ito sa panahon ni Pangulong former President Duterte. Okay? Dahil palagi itong minimension ni former President, no, as nung matatandaan natin, no, na halos buwan-buwan ay may inilabas na pangalan ng ating former President Duterte na mga sangkot dito sa illegal na droga, mga protektor na mga high-ranking official sa atin sa Pilipinas, nakakahiya. Okay? So, dapat ba tayong, yan ang tanong kasi natin ngayon, dapat ba tayong matuwa na kusa itong sumuko? O talaga bang kusa ba talagang sumuko itong regional director na ito? Yan ang tanong eh. Kasi ex-PIDEA siya eh. Di ba? So ano ba talaga? Planado ba ito? O kusa talaga itong sumuko? No? Hindi pa natin alam, no? So pagdating ng 2021, okay, that was last year, no? Tuluyan nang tinanggal sa pwesto itong ex-PIDEA Regional Director na ito. Okay? Because sa panahon ni former President Duterte ay sinuspinde lang itong ex-PIDEA Regional Director na ito. Okay? So, after na tuluyan nang tinanggal ito sa pwesto, ngayon kusa raw itong sumuko. Okay? So, panoorin natin muna yung video, no? Saka tayo magtatanong, saka tayo magre-react tungkol sa sitwasyon na ito. Okay? Kasi parang nalulungkot ang taong bayan na meron palang ganitong nangyari sa ating bansa. Okay? Siguro hindi lang siya ang sangkot at
hindi natin maiiwasan na maisip natin na marami pang mga ganitong mga regional director na may kapit dito sa illegal na droga. Ha? Posible yan. Pwede tayong maraming sitwasyon na kagaya nito. Okay? So panoorin natin itong video at magre-react tayo. Pati kayo pwede rin kayong mag-react, okay? Sa comment section natin. I-play natin itong video. Inaresto ng Police Regional Office 8 ang dating director ng PIDEA National Capital Region na si Erwin Ugario. Ito ay matapos na kusang sumuko kay PRO8 Director Police Brigadier General Romel Francisco Marbil. Ayon kay General Marbil, si Ugario ay tinuturing na high-value target matapos masangkot sa importasyon ng illegal na droga noong 2015 at pinaniniwala ang biggest protector ng illegal drugs sa bansa. It's a pronouncement before kasi ito po yung mga sinasabi nilang high-value target. So, the former administration always mentioned his name together with the fighting generals. Noong 2017, nasuspindi sa pwesto si Ugario sa kasagsagan ng internal cleansing na ipinapatupad ng Duterte administration. 2021 nang tuluyan itong tanggalin sa pwesto. Kasong paglabag sa Section 4, Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ipinahayag din ni Marbil na walang ginawang negosasyon ng pulisya kay Ugario, kundi kusa itong sumuko sa kanilang tanggapan. Actually, tinanong ko po siya bakit siya sumurrender. Sabi nga dito po nakakita po siya ng ang pulis po natin mapagkakatiwala. So I guess when he heard na meron kami internal cleansing, then sabi nga ito yung mapaniniwala. So he voluntarily surrendered to us. In fact, sabi ko nga hindi pa natin. Hindi masyadong marinig ha, pero ang sabi niya, voluntary raw itong sumuko. Yan eh. Voluntary appear to this region to show up kung meron po siya. Si Ugario ay agad na isa sa ilalim sa booking procedure bago dalhin sa korte na naglabas ng kanyang warrant of arrest. Ang suko ni Ugario ay patunay lamang anya na unti-unti na muling nakukuha ng pulisya ang tiwala ng mga tao sa pagpapatupad ng batas, lalo na dito. Hindi eh. Sabi ng reporter na ito, unti-unti raw nakuha nila yung kanilang aim na susuko yung mga sangkot eh. Para sa akin, hindi eh. No? Ito, opinion ko to. Opinion niya ng UNTV. Ito yung tanong, no? Balik natin ito sa mukha ng ex-PIDEA na ito. Okay? Dapat ba tayo, ang tanong kasi ngayon sa taong bayan eh, dapat ba tayong matuwa sa ginawa ng ex-PIDEA na ito? No? Kusa ba talagang sumuko itong tao na ito? Yan ang tanong eh. Dapat bang matuwa ang taong bayan? Para sa akin, no, hindi pa rin tayo aasa sa mga ganitong sitwasyon. No? Kasi alam naman natin na posible ito analysis natin ito, pwede tayong magkamali rito, pwede rin tayong tama, no? Or pwede rin tayong may sitwasyon na magiging ganito, no? Na pwedeng hindi ito kusang sumuko, no? Kundi planado ito ng mga high-ranking official na susuko ka lang, pero pagkatapos nito sa kulungan, alam naman natin na marami pa rin itong kakilala doon sa loob ng kulungan o mga high-ranking officials. Hindi natin alam, di ba? No? So, yan ang tanong ng taong bayan. Kusa ba talaga itong sumuko, itong ex-PIDEA Regional Director na ito? No? Kayo ayong masasabi nyo doon. Okay? So, ang tanong pa rin sa taong bayan, ito pa, paniniwalaan pa ba natin ang PIDEA? No? Na talagang infected na talaga yung PIDEA. Marami na palang nakikisangkot dyan sa illegal na droga itong PIDEA. Imagine that one. Director, regional director, no? Protector ng illegal na droga. Okay. So, ibig sabihin dito sa Pilipinas, maraming ganito. No, nag-i-exist ito sa bansa natin. Maraming protektor. Kaya hindi na tayo magtataka na maraming kumakalat na illegal na droga sa bansa natin kasi maraming mga kagayang taong ganito, 'di ba? So, 'yan. Talaga
question yan, kusa ba talaga itong sumuko? Tanong lang yan ng taong bayan. Hindi naman natin na pangunahan, hindi naman tayo nagja-judge kaagad ng tao na ito. Pero posible yung mga mamamayan Pilipino magtatanong dito, di ba? So, as I read the comment section, sabi ng taong bayan na buhayin raw itong death penalty again. No? Kasi hindi natatalab yung mga ganito eh. Ay, yung ating former President Duterte nga, very strict sa war on drugs, pero meron pa ring mga hard-headed people na talagang pupunta dito sa sa mga ganitong illegal na bagay. Imagine that one, ha. Itong ating former president, pinalaki yung kanilang sweldo ng kapulisan para hindi sila i-involve sa mga illegal. Pero meron pa rin na mga hard-headed people na talagang gustong yumaman, no? If you want easy money, ayan, gawin mo itong mga illegal na bagay. Okay? So, yan. Tanong yan ng taong bayan, no? So, di natin alam, no? Marami kasi sa comment section, sabi nila na kapag makulong ito, marami pa rin itong kapit sa kulungan, marami pa rin itong kapit ng mga high-ranking officials na posibleng makalabas lang ito at the longer period of time. Di ba? Na kung matatakpan na yung kaso niya o ganun, kung ano bang kung sino ang tutulong dito, di ba? Kasi talagang infected na, marami ng sangkot sa illegal na droga at maraming tutulong dito na makalabas. Yan ang sabi ng taong bayan, ha, na posibleng ganun ang mangyari. Okay? So, sabi pa nga ng taong bayan na kusa na itong sumuko raw dahil yumaman na ito sa illegal na droga. No? So, kapag yumaman na itong taong na ito, posible raw na babayaran lang yung mga officials natin sa gobyerno at pwede pa itong makalabas. No? So, masakit itong isipin. No? Pero hindi ko sila pinangunahan o talagang ganyan ang mangyari. So, pero posible lang. Okay? So, nakakalungkot, no? Na ito pa naman ay akala natin na magbabantay sa illegal na droga na marami ang nawasak na buhay when we say droga, no? Yung ang kawawa sa droga ay yung mga mahihirap na tao. Sila yung kawawa dahil sa mga taong ito na kagaya nitong taong ito. Okay? Na kusa raw itong sumuko. Kusa siyang sumuko pero marami ng nabibiktima dito sa illegal na droga. Ang sakit pakinggan. Masakit nating isipin na maraming taong nabiktima nito. No? Maraming pamilya ang nawasak dahil dyan sa illegal na droga. Kaya galit na galit nga ang ating former president. Okay? So, dahil dito sa ginagawa niya na ex-PIDEA na sangkot sa illegal na droga, he is really a bad influence sa lahat ng mga officials natin sa gobyerno, especially sa kapulisan. At posible na maraming gagaya nito, no? Yung akala nila na okay lang ito kasi malulusutan pala yung batas natin, malulusutan pala yung mga kapulisan natin kahit sino ang ilagay na presidente dyan. Pwedeng ganyan ang magiging takbo ng isipan ng Pilipino eh. Marami ang gagaya. Kaya nga sabi ng mamamayang Pilipino na buhayin ulit yung death penalty para talagang kamay na bakal ng kapag sangkot ka dito, talagang mabigyan ng example ang buong bansa. Parang ganun yung mga sinabi ng ating mga yung kababayan nating nagko-comment, no? Pero alam ko na dito sa atin, sa bansa nating Pilipinas, meron kasing tinatawag na iba-iba yung ating
pananaw when it comes to the yung death penalty, no? May ibang ayaw, may ibang okay sa kanila, no? Ngunit may epekto 'yan kapag yan ang itutuloy natin, no? Magiging disiplinado yung ating kapulisan at kapag naman hindi natin gagawin yung death penalty na yan, malaking bagay yan sa mga religious na mga organization, no? Hindi kasi sila sang-ayon dyan sa death penalty. Okay? So, excuse me. Ito ang sitwasyon natin ngayon sa Pilipinas na may ganitong bagay nangyayari. So, kayong mga taong bayan, no? Tanong ko lang, ano ang sa palagay nyo, kusa ba talagang sumuko itong ex-PIDEA Regional Director na ito? Ano sa tingin nyo? No? Mag-comment, mag-react kayo sa ilalim at babasahin natin yan. Okay? And also, i-like at i-share itong video natin para marami ang makanood nito na ganito pala ang ating sitwasyon ngayon sa Pilipinas. Okay? I-like and share nyo para kakalat ito. At the same time guys, kung bago ka pa lang sa aking channel at nagustuhan nyo ang ating topic ngayon, please consider na i-subscribe at i-follow ang Don Mar TV. Okay? Para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So guys, mag-comment kayo, magre-react kayo para babasahin natin yan lahat. So, see you in my next video. Have a great day and God bless sa inyong lahat.